What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, gagawa tayo ng reaction video or manonood kay Goosebumps Top 5 na ang pamagat ay pamilyang ginagambana ng demonyo nagpa-house blessing para paalisin ang masamang espiritu. So, na-miss ko to, si Goosebumps Top 5. So, make sure magsusubscribe kayo sa channel ito kasi for sure nakakatakot tong video na to basta galing kay Goosebumps Top 5. So, without further ado, let's go sa go. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Let's go Goosebumps Top 5. Food delivery. Ang lalaking mapapanood nyo sa video ay isang Grab rider mula Malaysia. Siya ay dedicated sa kanyang trabaho. Umulan man o umaraw, madilim man o mataas ang sikat ng araw, wala siyang hinto sa ginagawa niya. Isang beses, nakakuha siya ng booking sa isang maliblib na lugar. Tahimik ang daan at wala din masyadong sasakyan. Layo-layo ang bahay at makakapal pa ang puno sa gilid ng kalsada. Nang malapit na siyang makarating sa kanyang pagde-deliveran, isang bagay ang nakakuha ng atensyon niya. Ay, ay gagi. Ay, ano yun? Ulul. Ay, sorry. Wala. Malayo pa lang, nakita niya na ang puting figura na nakatayo sa gitna ng daan. Dali-dali siyang nagmenor matapos niyang makita to. Ang puting figura ay hindi gumagalaw at tila ba naghihintay lang sa mga nagdadaang sasakyan. Para nga itong babae na nakasuot ng puting mahabang damit. Sa kanyang takot at pagkabahala, hindi na niya inusisa kung ano to. Agad siyang umikot para iwasan ang nakakatakot na pangitain sa gitna ng daan. Mabuti na lang at may nahanap pa din siyang ibang daan para ma-deliver ang order ng nag-book sa kanya. Hindi biro ang ganitong trabaho. Sa bawat ruta, pwede kang may maengkwentro. Kaya sa mga rider natin, saludo kami sa inyo. Nakakatakot yung inilabutan talaga ako. Kahit ako hindi ako tutuloy dyan pag ganyan. Renovation. Ang babaeng ito ay nagkaroon ng kakaibang karanasan sa kanyang ginagawang apartment. Si Beth ay isang negosyante at ang pangunahing business niya ay ang pagpaparenta ng mga apartment units. Meron siyang multiple units at kapag natatapos rentahan ang apartment niya, para makatipid ay siya na din mismo ang magre-renovate nito. Nire-record niya ang bawat ginagawa niya para maibahagi niya ang ilang kaalaman niya dito. Isang beses, habang inaayos niya ang isa sa mga unit niya, eto ang nangyari. I'm sitting here editing my footage from today working in the apartment, and if I did not take this footage, I would not believe that this even happened. I freaking caught a ghost on camera. Like, I am dead serious. I went over to take out the door in between the two apartments, and I realized that I forgot my hammer. So I went back to my house to get my hammer, and during the time, I didn't stop recording. And there was no one home. The house was built in like the late 1800s, so it kind of makes sense. I've never had anything happen like this before. Here's the clip. I have not edited it down at all. Oh. Wala. Ayon sa kanya, ang bahay ay luma na at ito ay gawa pa noong 1800s. Nang kunin niya ang martilyo, makikita mo na gumalaw mag-isa ang pinto. Makailang beses itong gumalaw hanggang sa makabalik siya. Imposibleng hangin daw yon dahil wala namang draft sa bahay. Kaya ang tanging naisip niya ay multo ang nagpagalaw dito. Hindi naman nakakapagtaka ang claim niya dahil sa katagalan na ng bahay, maaaring may ilang nakatira na din dito na hindi mo nakikita. Ano sa tingin mo? Multo o hangin? Ikaw na ang magpasya. Creepy na to.
The playground. Binalikan ni Moses ang playground na pinaniniwalaan niyang haunted kasama niya ang kanyang asawa, pero hindi nila nilapitan ang lugar bilang pag-iingat na rin kung sakaling may mangyari. Mula sa posisyon nila, pinapakita lang niya ang mga palaruan sa playground na to. Walang kahangin-hangin at wala ding tao nung oras na yon dahil oras na din ito ng gabi. Habang pinapan niya ang camera niya, may mangyayari na magbibigay kilabot sa kanila. Ay, pero se prendió. Pero miren, chequen nomás. Estamos solos, no hay nadie aquí en la presa. Aquí vinimos de nuevo para checar otra vez lo del mentado árbol que habíamos de susodicho árbol, no, pero pues la neta, esta vez la verdad no quisimos bajar, ni quisimos, miren, aquí estamos yo y mi esposa, y pues la neta esta vez no quisimos bajar, por precaución, porque no sabemos qué es lo que puede haber ahí, entonces mejor nos quedamos aquí, pero ahí se mira donde está, solo, miren, ahí están los juegos, donde está nada prácticamente. Ay, no mames. Mira. Tulo. No me jodas. Ay, no más, chequen ustedes, miren. Gumagalaw yan. No, vámonos mejor. Vámonos. No, esto no está bien. Vámonos. Aquí Wala definitivamente daw sí hay hangin algo. sabi nung nagsasalita. Ay, no más, chequen. Juzguen ustedes. Sabi kanina wala daw hangin ha. Y mira, y nomás ese aparato ese que está. Wala pa, paano gagalaw nga yan? Kung walang Nomás ese hangin. aparato ese que se está moviendo. No, sí está cañón. Vámonos mejor. No, vámonos ya. Bueno, nos vemos. Aquí ya mejor ya. Hay que dejarlos a gusto a los fantasmitas que estén haciendo ejercicio. Pinapakita niya lang ang playground. Sa una, wala namang kakaiba ngunit hindi nagtagal. Makikita mo na bigla na lang gumalaw ang leg swing ng mag-isa. Hindi ito basta-basta gagalaw dahil may kabigatan ang mga ito at kailangan mo ng puwersa para pagalawin to. May hangin man o wala, imposibleng gumalaw ito ng mag-isa. You can see that from being stationary, dahan-dahan itong nagsimulang mag-swing. However, hindi ito ang unang beses na may nangyaring kababalaghan sa kanya sa lugar na to. Dahil ilang gabi bago ang video, pinasyal niya ang dalawa niyang anak para maglaro sa padulasan. Ngunit naantala ang kasiyahan ng mga bata nang may mapansin siya sa likod ng isa sa mga puno. Panoorin. Oh, esto. No te vas a golpear la resbaladilla cuando te bajes. ¿Me bajo? Sí. Ah. ¡Ey, Mira. Espérate. Dana, ven. Vénganse para acá. Mira, a ver, miren el árbol aquel. No, la neta, te lo juro que yo miraba algo. Como que se asomaba. A ver, vengan. Ya me dio miedo. No, es que yo miré algo, neta. Sinama pa yung anak mo. No, mi amor, no pasa nada, ven. No era nada, ven. ¿Qué? ¿Qué es? Kapag ikaw na lang lumapit, nagsama ka pa ng mga bata. No. Prometo que yo vi algo. No creo que sea, pero estaba Mira, Oh. mira, sí se miró. ¡Hey! ¿Quién está ahí? Yo sí miré, alcancé a ver algo. Ayun, mayroon nga ¿lo oh. checaste? ¿Viste? A ver. Oh, mira. ¿Qué es eso? ¡Hey! Ano yan? ¡Hey! ¡Lugo! ¡Asómate! Ang gagi oh.
Nang itutok ni Moses ang camera sa puno, makikita mo ang pagsilip ng puting mukha sa kanila. Nilapitan pa nga nila ito kahit makikita mo na ang takot sa mukha ng mga bata. Nang muli niyang itutok ang camera sa puno, muling sumilip sa kanila ang puting mukha. Nang kumprontahin niya ang figura, hindi nga nagtagal. Nakita nilang muli ito at matapos nun ay napatakbo na lang sila sa kaba. Naniniwala ba kayo na ang mukhang sumilip sa kanila ay ang parehong entity na nagpagalaw sa leg swing? Ano sa tingin nyo? Totoo o gawa-gawa lamang? Tawag doon, multong mahiyain. Shy type ghost sa English. Welcome home. Ang videong ito ay binahagi ng poster sa kanyang TikTok account dahil sa nangyari dito. Sinundo ng asawa niya ang anak nila galing eskwelahan. Makikita mo sa CCTV footage ang pagdating ng mag-ina. Ibinaba ng asawa niya ang bag na hawak nito sa lamesa. At kayo na ang humusga sa susunod na mangyayari. Okay, hold on. Let's get you. My phone up. Oh no. Here, don't mess it up. Whoa. Okay. All right, let's get you outside. Come on, Odie. Let's go outside, crazy boy. Let's go outside, crazy boy. Ay, Matapos makarating ng mag-ina sa bahay, pumunta sila sa kanilang kusina at may maririnig kang boses ng bata malapit sa camera na sinabing, "Hi." Matapos ng marinig na boses sa camera ay agad namang tumumba ang bag sa lamesa. Nagkataon lang ba to o sadyang may nagmumulto sa kanila? Maaring natumba ang bag dahil sa mga laman nito, pero paano mo ipapaliwanag ang boses na narinig sa CCTV? Do you believe that this house is haunted o may paliwanag ang mga nangyari? Under the blanket. Isang nakakapanindig balahibong pangyayari ang naganap isang gabi sa pamilya ni Freya. Hindi nila ito pwedeng baliwalain kaya mabilis silang kumuha ng pare para muling bendisyonan ang munti nilang tahanan. Partikular na lalo sa pagbibindisyon ay ang kanilang kwarto dahil dito nakafocus ang masamang espiritu sa bahay nila. Bawat sulok ng kwarto maging ng buong bahay ay winisikan ng holy water para paalisin ang kung anuman ang madilim na puwersang nananahan dito. At matapos nun ay isang taimtim na dasal ang ginawa nila. pagka ganyan, ibig sabihin may masamang spirito sa bahay. Yung mamatay. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo. Palaging magpangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. So, kagabi lang nangyari yan? Isang araw ko madaling araw. Last quarter, may CCTV ba? Nang matapos ng pare ang kanyang house blessing, ang tanong nito kay Freya ay kung kagabi lang nangyari yan. Ang tinutukoy niya ay ang kababalaghang naganap sa loob ng kwarto nila. Hindi nga lang ito simpleng pagpaparamdam. Dahil sa nangyari, phobia ang inabot ng panganay niyang anak. Mag-aalas 4:30 ng madaling araw, tulog pa ang lahat maliban kay Freya at sa panganay niyang anak. Napasigaw at napaakap na lang ang bata sa kanyang ina dahil ito sa nangyari. Takot yung bata eh. Nakita mo ba yon? Habang nagsa-cellphone si Freya, makikita mong inayos lang ng kanyang anak ang kumot niya nang bigla na lang na parang may humatak dito. Nasaksihan ng bata ang pangyayari na labis niyang ikinatakot. Bukod Kawawa doon, naman yung bata. nang ayusin ng bata ang kumot,
Makikita mong nakabaluktot ang dalawa nitong paa. Hindi din pa ni Freya ang may gawa nun dahil nakatalikod siya sa anak niya ng oras na yon. Hindi lang yon ang nakakapagtaka sa pangyayari. Kung pagmamasdan, kung ano man ang may gawa ng paggalaw ay nasa ilalim din mismo ng kumot kasama nila. Ito ay nanggaling sa tabi ng anak niya at papunta sa paahan nila. At pagkatapos noon, makikita mo pang umangat ang kumot na parang may tumayo sa loob nito bago ito nawala. At sa pagsigaw ng anak niya, isang orb din ang mabilis na dumaan mula sa kanan pakaliwa. Na-capture ba ng CCTV nila ang aktual na haling sa bahay nila? Matapos nga ng ginawang house blessing, wala pang naging update si Freya tungkol dito. Napaalis kaya ng pare ang masamang espiritu sa bahay nila? Katulad ng dati ka-Goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sa akin, masasabi kong opinion dito. Naniniwala ako na talaga sa bahay. Excuse me. Naniniwala ako sa talaga sa mga ganyang senaryo na mayroon talaga mga entity or masamang spirito na gagambalas. Lalo na sa mga bahay natin. At sa mga target talaga nila ay mga bata. So sa senaryo ito talagang napansin ko, ginambala siya ng masamang spirito. May iba sinasabi peke, pero nasa kanila yun. Pero for me, naniniwala ako na nagambala siya ng masamang spirito. At tama yung ginawa nila, nagpa-bendition sila. Pero as much as possible, huwag nilang kalimutan magdasal lalo ng bata para hindi maalis yung toho. Although nakakatahoma siya, pero may advice ko lang is, yun, dasal lang. Importante magdasal para mapaalis yung masamang spirito diyan sa kanilang sa kanilang bahay. Kawawa, oh. Sana ay kinil... Grabe, nakakatakot yun yung last part. Pati yung una, yung rider na ako for me yung ganun. Nakita ko pa lang, hindi na ako tutuloy kung ako yun. Kung nakakatakot, nilabutan ako eh. Kaya saan kayo kinilabutan dito kay Goosebumps? I-comment nyo na lang dyan. So, yun. Thank you so much. Ay, subscribe nyo pala si Goosebumps Top 5. Ayan. So, thank you so much. See you in my next video and mag-iingat po kayo palagi.